Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ang kasaysayan ng Iglesia Pilipina Independiente ay ang kasaysayan ng sambayanang Pilipino na nakibaka laban sa mga mapangaping dayuhan. Ito ang naging bunga na nag-aalab na damdamin upang makamtan ang kalayaang mabuhay ng payapa, sagana at buong katotohanang sambahin ng tunay na Diyos at paglingkuran ang sambayanan. Sa panulat ni Teodoro Agoncillo na pinamagatang The History of the Filipino People, ang Iglesia Pilipina Independiente ang tanging resulta ng 1896 Revolution, ang himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan upang makamtan ang kasarinlan at kalayaan. Ika-16 na siglo nang dalhin ng kolonyalistang Espanyol ang Krisyanismo sa Las Islas Filipinas sa pamamagitan ng krus at espada. Mariing na ipangalat nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang katuroang Katoliko. Sa bisa ng Patronato Real, nabigyan ng kapangyarihang politikal at eklesyastikal ang mga Espanyol. Ito'y isang pag-agaw sa kasarinlan at pagsamantala sa kayamanan ng bansa upang kanila mapagkunan ng ibang likasyaman tulad ng ginto, pagkain, lupain, kalakal at alipin. Kanilang itinuring at binansagang Indio o mangmang ang mga Pilipino. Kanilang itinatag ang polo o ang sapilitang paggawa na walang kaukulang bayad sa trabaho at ang pag-angkin sa lupang sinasaka ng mga katutubo upang gawing enkomienda at asyenda na nagdulot ng matinding kahirapan sa mga Pilipino. Mahigit 300 taon na napasa kamay ng mga dayuhang mananakop ang Pilipinas na nagdulot ng isang madilim na karanasan ng mga mamamayan. Maging man ang mga paring Pilipino ay biktima ng pang-aapi ng mga kolonyalista, naging matingkad ang diskriminasyon sa mga paring Pilipino. Sa kabila ng kanilang galing at kakayahan, sila'y nananatiling coadjutor lamang sa mga parokya. Sa madaling sabi, ang mga paring Pilipino ay walang karapatang humawak ng mga parokya at sila'y pawang kahalili lamang ng mga praile. Ngunit ang damdaming makabayan ay parang apoy na sinindihan sa puso ng bawat Pilipino. Mahigit 200 beses na nag-alsa mula sa iba't ibang bahagi ng kapuluan laban sa kolonyalistang Espanyol. Lumitaw ang uring ilustrado at intelektual na nagsisiwalat ng kabulukan ng mananakop, hanggang sa maitatag ang kilusang siyang tunay na magpapalaya sa sambayanan. Sukat na ang mapayapang pagkilos. Ang kailangan ng bayan ay dahas. Revolusyonaryong dahas laban sa pang-aapi at pagkasamantala ng mararahas ng mga kaaway ng bayan. Hindi reforma ang lunas sa nagnanakdak na sakit ng ating bayan. Itatag natin ang isang lihim na katipunan. At ang katipunan yan, ang siyang maglulungsad ng sigaw ng bayan. Himagsikat. Ang Revolusyong 1896 ang nagpasiklab sa damdamin ng bawat Pilipino upang patuloy na ipagtanggol ang bayan. Setyembre 1878, pinatawag ni General Emilio Aguinaldo ang Malolos Congress bilang paghahanda at pagsasaayos ng nagsasariling Republika ng Pilipinas. Tanging si Padre Gregorio Aglipay lamang ang paring delegado sa nasabing pagtitipon. Oktubre 20, 1878, hinirang ni Emilio Aguinaldo si Padre Gregorio Aglipay bilang Vicario General Castrense ng revolusyonaryong pamahalaan. Lingid sa kalaman ng mga Pilipino, sa taong ding iyon, abot kamay na sana ng mga Pilipinong naghihimagsik ang tiyak na kalayaan, ang siya namang pagpasok ng imperialistang Amerikano sa bisa ng Tratado sa Paris bilang kasunduan na ipinagpilinan ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong.
Naging hudyat ng pagsakop ng imperialistang Amerikano sa Pilipinas ang pagputok ng digmaang Pilipino-Amerikano nang walang awang pagbabarili ng isang sundalong Amerikano, ang sundalong Pilipino natatawid lang sana sa tulay ng San Juan. Habang naharap sa panibagong paikibaka ang mga sundalong Pilipino sa kalunsuran, ang mga sundalong Pilipino sa mga probinsya at kanayunan ay muling nagtipon ng kanilang lakas upang harapin ang bagong kaaway. Sa kabikulan, gaya ng naunang pagtugon ng 15 Martires para sa revolusyon, naging tanyag din ang paikipaglaban ni Simeon Ola at Lazaro Toledo sa layuning ipagtanggol ang sariling bayan. Ang Lagunoy ay hindi naging hiwalay sa paghihirap ng sambayanan dulot ng mga mananakop. Naging bangungot sa buhay ng bawat Lagunoyon ang madilim na sinapit nila simula pa man sa kamay ng mga Espanyol. Taong 1569 nang makarating ang Krisyanismo sa Lagunoy dala ng mga Pransiskano na sugo ng Papa, gaya na nangyayaring pang-aapi at pang-aalipin sa buong kapuluan. Ito rin ang punyal na bumaon sa bawat puso at nagdulot ng karimlan ng masang api. Naging isa sa gatas ng Espanya ang Lagunoy sa saganang likas na yaman nito, ang troso, ginto, abaka, palay, nyog at yamang dagat na pangunahing mga produkto sa nasabing probinsya. Kabilang sa mga konkretong bunga ng polo y servicios o sapilitang paggawa ay ang pagkakatayo ng kampanaryo sa Santa Maria, ang toril sa Malabog na dating sakop ng San Isidro Sur, at ang pangatlo ay ang pagtatayo ng malaking simbahan na ngayoy matatagpuan sa gitna ng bayan. Dagdag din dito ay ang mga paggawa ng mga kalye sa poblasyon. Ito ay naitayo sa pawis at tugon ng mga Taga-Lagunoy na noon ay kailangan magtrabaho ng 40 araw na walang bayad. The treatment of the Spaniards. Example, they were told to go to the church and work. Those who did not go there to obey the Spaniards were given punishment. They were whipped by the Spaniards. Ang kanilang magulang ay lubhang nahirapan sa mga ipinapagawa sa kanila ng mga paring puti, paring Kastila, na kung hindi sila makasunod sa mga ipinag-uutos sa kanila, ay sila ay pinapasyahan. Sabi nga ng mga taga-rito na sa wikang Biko ay kinakastigo sila ng 25 palo na mayroon pang palit na suka na may sigo. Pati ang kanilang mga anak, ayun nga, naging magsik ang kanilang kalooban laban sa mga ipinalalakad ng mga kain puti na yun ang mga miyembro ng Iglesia Romana. Kaya nung mabalitaan nila sa pamamagitan ni Vicente Ramirez na nagkaroon ng himagsikan sa parte ng Katagalugan, sila'y sumama at nakiayon sa mga revolusyonaryo na humiwalay sa Iglesia Romana. Quite some time, hindi nakapasok na ang Katolikong pari. Kaya walang pari na ng Katoliko sa Lagunoy doon. Sapagkat ang mga tao na mismo ang ayaw sa kanila, ayaw na sa pari na Katoliko. Sa gitna ng paikibaka at panganib ay pumaimpulog ang dalawang dakilang Lagunoyon, si Juan Presiñada I na isang laiko at si Padre Vicente Ramirez. Si Juan Presiñada I ay ang panghuling nanungkulan bilang kapitan at naging kauna-unahang presidente del pueblo ng Lagunoy at naging delegado ng Malolos Congress. Mulat sa pang-aapi at pang-aabuso ng mga dayuhan, inorganisan niya ang kanyang mga kababayan laban sa mga kaaway.
Maging man si Padre Vicente Ramirez, isang paring Romano, ay hindi nagpatali sa pang-api ng mga praile. Tinanganan niya ang adikain ng kanyang mga kababayan. Masasabi natin na si Vicente Ramirez ay isang makabayang tao na nakakarinig ng mga pangyayari hindi sa labas man ng Lagunoy. Ang pagnanais ng mga katipunero na magkaroon ng malayang bansa, ang mga pananaw nila Aglipay na magkaroon ng simbahang malaya. Agosto 3, 1902, sa panguna ng Union Obrera Democratica at sa pamuno ni Don Isabelo de los Reyes, ay naitatag ang Simbahang Malaya. Simbahang pinamamahalaan ng mga paring Pilipino na siyang tunay na magsisilbi sa mga Pilipino, ang Iglesia Filipina Independiente. Napakahalaga ng mga dates na November 9, 1902 kung saan ang mga mamamayan ng Lagunoy ay tumindig upang magkaroon ng sariling simbahang Pilipino. At naging kumpleto na ang pagsapi ng mga taga-Lagunoy sa Iglesia Filipina Independiente. Naging daluyan ng paikibaka ng mga taga-Lagunoy ang Iglesia Filipina Independiente sa kabila ng patuloy ng panunupil ng mga imperialistang Amerikano sa sibil na kalayaan sa pamamagitan ng dagliang pagpapatupad ng iba't ibang batas upang kitlin ang damdaming makabayan. Patuloy na nagkapit-bisig ang mga taga-Lagunoy upang panindigan ang kanilang karapatan at kalayaan. Paninindigan ni Aglipay na makabayan na magkaroon ng kasarinlan ng Pilipinas at gayon din magkaroon ng simbahang sarili ang mga Pilipino ay sa ring paninindigan at prinsipyong siyang sinundan ni Father Vicente Ramirez. Ang mga sumunod dito ay sa totoo lang ay hindi napakatamis, although kagalakan sa mga taga-Lagunoy na magdeklara ng simbahang sarili na kung saan ang simbahang napakalaking yon ang gusaling tinayo sa dugo at pawis ng mga Pilipino ay napasa kanila sa pamumuno ni Padre Vicente Ramirez. Subalit, ang lahat ng yon ay hindi matamis sapagkat nagkaroon ng opensiba laban sa kanila ang Iglesia Romana na kung saan kiniklaim ang simbahang yon. At sa haba ng panahon nagkaroon nga ng kaso at ito yung kaso sa pagitan ni Vicente Ramirez na kumakatawan sa Iglesia Filipina Independiente na siyang may posisyon sa malaking simbahan sa paniniwala na ito'y tinayo ng mga Pilipino. At sa panig naman ng Iglesia Romana, si Father George Barlin na kumakatawan sa Iglesia Romana na nagdanais na makuha ang simbahang ito. Ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabalik sa mga ari-arian na inakupa ng Iglesia Filipina Independiente ay naging basehan ng Korte sa iba pang kaso sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang ginawa ng ating mga kaanib ay isang malakas na sigaw na sila ay umalis sa Iglesia Romana at nagtayo ng sariling simbahan, Iglesia Filipina. Noong itinayo ang simbahan ng Iglesia Filipina dito sa Lagunoy, ay mga light material sapagkat itong Bicol ay tinatawag na typhoon belt, daanan ng bagyo. Maraming beses na ang simbahan ay nagigiba dahil lang sa karamihan ng ating mga miyembro ay masisipag, may pagmamagsakit, madali naman na itatayo. Matapos makuhang muli ng Iglesia Romana ang mga ari-arian at simbahan mula sa Iglesia Filipina Independiente sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema, itinuloy nito ang opensiba laban kay Obispo Maximo Gregorio Aglipay at mga kasapi. 1907 nang kondenahin ng Iglesia Romana ang IFI bilang pulutong ng Antikristo at ang namamahala umano dito ay pari-parian lamang. Ngunit hindi ito naging balakid para sa mga kasapian ng IFI upang magpatuloy at makibaka. Sa sabwatan ng imperialistang Estados Unidos at Vaticano, tuluyang nalagay sa kasalatan ng Iglesia Filipina Independiente. Gayunpaman, ito ang nagsilbing santuaryo para sa mga Lagunoyon.
Dito'y malayang naaawit ng mga mananampalataya ang pambansang awit. Ang misal na dating Latin ay isinalin sa katutubong wika kung saan naiintindihan ng mga sumasamba. Ang pagharap ng pari sa kongregasyon tuwing misa at maging man ang kasuotan ng kaparian ay sumisimbolo sa makabayang adhikain ng mga Pilipino. Nanungkulan si Padre Vicente Ramirez sa Lagunoy hanggang sa taong 1912. Naging patuloy na hamon sa mga sumunod na paring tumugon ang kaliwat kanang panggigipit at ang paulit-ulit na pagkasira ng bahay panambahan dulot ng madalas na bagyo. Sa ganitong pagkakataon ay masasabi nating dito higit na nasukat ang mga miyembro ng Iglesia Filipina Independiente sa Lagunoy. Ang tunay ngang simbahan ay hindi ang gusali, kundi ang simbahan ay ang mga tao na pinangunahan ni Father Ramirez kasama ng kalakhan ng mga taga-Lagunoy, na masasabi kong ang paninindigang yan ay dapat malaman hanggang sa ngayon at dapat panindigan ng mga taong taga-Lagunoy. With the message of truth, freedom and justice, with the message of love and peace. With the message of truth, freedom and justice, with the message of love and peace. Not even the darkness can stop us to serve you. All forces of evil will vanish in the end as we call on your name. Live up with your words and preach the living gospel to free your people. With the message of truth, freedom and justice, with the message of love and peace. With the message of truth, freedom and justice, with the message of love and peace. With the message of love and peace. Sa kasalukuyan, ang parokya ng San Felipe at Santiago sa Lagunoy ay mayroong 36 na kapilya sa bayan ng Lagunoy, bayan ng Goa at San Jose, at 2 misyonan sa parokya naman sa Balaton or North Coastal at San Sebastian sa East Coastal ng Lagunoy. Sila ay patuloy na naging kabahagi sa buhay at ministriya ng simbahang naglilingkod sa Diyos at bayan. Sa kamay ng mapangalitin, tayo'y iniahon. Kaloob niya ay kalayaan. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Dakilang Diyos ng sanlibutan, ang nagtubos sa ating kasalanan, ang namatay, ngunit nabuhay, siya'y kasama natin, diwa niya'y paghari. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, siya ang noon ang bukas at ngayon. Dakilang Diyos ng kapayapaan, ating ilang sa kasalukuyan. Sa gitna ng kasamaan, tayo'y hinahamon. Tayo ay tutungo. Tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri,
Siya ang noon, ang bukas at ngayon. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri sa mapagpalayang Panginoon. Tayo'y magpuri, tayo'y magpuri. Siya ang noon, ang bukas at ngayon.